Sa pagpapatuloy ng ating istorya, makikita natin ang mga defense force na nakikipaglaban sa mga Godzilla na kaiju. Tumawag si Kafka sa kanyang mga kasamahan at sinabihan sila na sa likod ang kahinaan ng mga ito. Mabilis silang kumilos at inutusan sila ng officer na may pulang buhok na kapag lumusob sila ay may pipwesto sa harapan upang maging pain habang ang iba ay titira sa likuran. Pagkababa ng isang halimaw mula sa isang building ay mabilis na lumusob sina Haruichi at Aoi. Dumiretso sa likuran si Haruichi samantalang nagpunta si Aoi sa harapan at pinagbabaril ito. Nang babaril na si Haruichi ay laking gulat niya nang may biglang sumulpot na isa pang kaiju sa gilid at tinire siya nito. Buti na lang ay nakailag siya. Bago ang pangyayaring ito, mula sa taas ng kanilang gusali ay makikita natin si Kafka na mag-isa. Nang pababa na sana siya ay napatingin siya sa taas at laking gulat niya nang may mga parang meteors na paparating sa kanila. Bumagsak ang mga ito at isa-isang nawawasak ang mga gusali. Sa isang kwarto ay nagulat ang bise-kapitan sa biglang pagyanig. Mabilis niyang tinawagan si Konomi at tinanong kung anong nangyayari. Sinabihan siya nito na nilulusob sila ng mga kaiju at nanggaling ang mga ito sa himpapawid. Laking gulat niya nang makita niya sa kanyang screen na malalakas ang mga ito. Samantala, mabilis na bumangon ang mga defense force sa biglang pangyayari. Agad sinabihan ng bise-kapitan ang lahat na siya muna ang magbibigay ng mga utos sa kanila dahil wala ang kapitan at inutusan sila na maghanda sa labanan. Mula sa taas, nakikita ni Kafka ang nagaganap na kaguluhan sa kanilang base. Napansin nito ang kaiju na lumilipad at ng patalikod ay nakilala niya ito. Tinawagan niya agad ang bise-kapitan at sinabing may mali na nangyayari dahil bibihirang magpakita ang ganitong kaiju na may mga kasamang lumulusob. Napagtanto din ito ni Soshiro at napatigil sila sa paglalakad nang may makitang papalapit sa kanila. Sa isang pangyayari, makikita natin si Kapitan Mina, Soshiro at Kokoro na magkasama. Binuksan ng kapitan ang vault at binigyan siya ng espesyal na armas na para lang sa kanya. Sinabihan siya na pangtatlo siya sa pinakamalakas na opisyal ng Defense Force kahit baguhan lang siya kaya siya napili. Balik kay Haruichi, nagtaka siya kung paano nangyari na nagtutulungan ang mga kaiju at naisip niya kung ano na ang gagawin nila. Biglang may mabilis na tumatakbo ang dumaan at makikita natin si Kokoro na lumusab gamit ang isang sandata at pinatamaan ang halimaw sa tiyan. Bumagsak ito at pinakita ang dalaga na may hawak na malaking palakol. Hinarap pa nito ang isang halimaw at nang titirahin na siya ay mabilis siyang umilag. Nagliwanag ang patalim ng kanyang armas at pagkahampas niya dito ay napabagsak niya ito. Nagulat ang lahat sa nagagawa niya. May isa pang kaiju ang lumusab at natalo niya agad ito. Mula sa himpapawid ay may palusab ulit sa kanya at nagulat siya nang biglang may bumaril dito at bumagsak ito. Lumapit sa kanya si Ichikawa at sinabihan na mag-iingat siya. Pinagbabaril ni Ichikawa ang halimaw at mabilis naman pinutol ng dalaga ang ulo nito. Pagkabagsak ay sinabihan niya ang lahat na magtutulungan silang lulusab. Narinig ito ni Haruichi at Aoi at sumang-ayon din sila. Samantala, may bagong humanoid kaiju ang nagpakita sa bise-kapitan. Nabigla sila nang tinanong sila nito kung ang kaharap ba niya ngayon ay ang pinakamalakas sa kanila. Sumagot si Soshiro na wala ang kapitan nila kaya siya nga. Nagsalita ulit ang pulang kaiju na siya na ang kanyang magiging target. Biglang lumusab ito at mabilis na nakailag ang bise-kapitan. Pagkatapos ay nagtangka agad itong suntukin siya at nagkaroon ng pagsabog. Nakailag si Soshiro at natuwa sa kanya ang kalaban. Pinuri siya nito at sinabing mag-uumpisa na ang kanilang paglipol. Umungol siya at pagkarinig ng mga halimaw ay sabay-sabay silang umungol. Nilabas ni Soshiro ang kanyang mga espada at mabilis silang nagpalitan ng atake. Nagulat siya dahil mas matibay ang balat nito kaysa sa Kaiju No. 8. Sa pag-iwas, napunta sila sa ibang lugar at patuloy pa din siyang inaatake nito. Nagulat naman si Konomi sa lakas ng kalaban. Inutusan siya ni Soshiro na buksan ang Gate 3. Pagkapasok nila ay pinagbabato siya ng mga bakal. Napaubo siya sa alikabok at pagkatingin niya dito ay nawala ito. Mula sa kanyang likuran ay narinig niya ito at sinabing hindi na siya makapaghintay na makain niya siya upang lalo siyang lumakas. Mabilis na sumugod ang kalaban at tumilapon ang bise-kapitan. Tinignan ng kalaban ang kanyang braso at naputol ito. Nagsalita bigla si Soshiro na hindi na niya kailangan pigilan ang kanyang combat power at nagliwanag ang katawan nito. Binalaan niya ang kalaban na mali ang pinili niyang kalabanin dahil siguradong sila ang mananalo. Sabay silang sumugod at nasugatan niya ito.
Pagkailag ni Soshiro ay sunod-sunod niyang pinatamaan ito sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Samantala, nagmadaling tumakbo si Kafka at ginamit ang parte ng kanyang kapangyarihan upang iligtas ang nasa panganib nilang kasamahan. Bago makatira ang halimaw ay nakuha niya ang kasamahan kaya nakaiwas sila sa pagsabog. Nagulat ang dalaga pagkakita niya sa kanya. Nagpasalamat siya sa kanya at sinabing alam na ata niya kung paano gamitin ang kapangyarihan ng kanyang suit. Sa kanyang pagpapalusot ay sinubukan sila ulit atakihin ng kalaban. Buti na lang ay nagpakita si Kokoro at iniligtas sila nito. Dumating din si Ichikawa at tinanong kung okay lang siya. Nakiusap siya sa kanya na huwag na niyang ilalagay ang kanyang sarili sa alanganin at magtiwala lang siya sa kanila. Nagsalita si Kokoro na sila na ni Ichikawa ang bahala sa mga halimaw at inutusan sila na tulungan nila ang mga sugatan at sumang-ayon sila. Samantala, dumating na din ang iba nilang kasamahan upang tumulong. Namangha si Kafka sa nakikita niyang pagtutulungan ni Ichikawa at Kokoro. Pagkatapos ay niyaya na niya si Minase na tumulong na sa mga sugatan. Balik sa bise-kapitan, hiniwa niya ang kalaban sa dibdib pagkatapos ay pinutol ulit ang natirang kamay nito at sunod-sunod niyang pinaghihiwa ito. Nagulat siya dahil nag-regenerate ito at nagpatuloy ang kanilang labanan. Nang makatama siya ay nakita niya ang core nito. Sinabihan niya ang kalaban na hindi niya inaasahang maliit ang core niya at pagkatapos ay mabilis siyang sumugod. Nagdiwang ang mga nasa operation room sa kanilang nakita ngunit nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Konomi nang makitang may kakaiba sa monitor. Samantala, may narinig na kakaiba si Kafka at napahawak siya sa kanyang ulo sa sakit. Nagtaka siya kung bakit nakaramdam siya ng ganon kahit hindi pa siya nagiging kaiju at nag-alala siyang bigla sa bise-kapitan. Nagulat ang mga nasa operation room maging ang bise-kapitan nang makita na unti-unting lumaki ang katawan ng kalaban. Lumobo ang katawan nito at animoy may mga tila bilog na ulo ng halimaw ang lumitaw sa katawan nito. Naglabas ito ng mga usok at pagkatanggal ng usok ay nagbago ang anyo nito at naging Fortitude 9.0 ang lakas nito. At dito nagtatapos ang episode 9.